Ako, si Gio. Isang simpleng mag-aaral. Katamtaman lang ang laki. Walang ganong kaibigan at hindi pansinin sa klase. Pero eto ako, napaaway ako kahapon sa classmate kong isang gangster na si Bernard. Dahil sa pangbubuli niya sa akin, halos lahat ng kaklase ko ay kinakaya-kaya niya. Siguro para kilalanin na isa siya sa kinakatakutan sa loob ng room. Halos lahat ay hindi lumalaban sa kanya dahil natatakot na baka saktan ulit sila. Pero ako, hindi ako nakapagtimpi. Kinukutusan niya ang ulo ko, tapos tinuturo ang iba na hindi niya inaamin na siya ang may gawa. Dahil sa sobrang kakulitan niya, ay napuno na rin ako. Lumapit ako ng sobrang bilis sa kanya at sinuntok siya ng marami hanggang sa tumamba siya sa kanyang pagkakaupo at nang tumayo siya ay nagsuntukan na kami. Inawat na kami ng mga classmate namin kasi may nakita na silang dumudugo. Oo, tama, dumudugo ang nguso ni Bernard. At nang naawat na kami ay bigla siyang nagsalita na humanda ka sa akin bukas. At bigla siyang umalis. Gulat na gulat ang mga kaklase ko sa nagawa ko. Ang mga itsura ng kaklase ko ay parang proud pa sila na nagawa ko yon. Kasi nga nabubuli rin sila. Kaya ngayon, hindi ko alam kung anong mangyayari mamaya. Wala si Bernard ngayon. Nagkating siguro. Pero 1 oras na lang ay mag-uuwian na. Habang naglalakad ay natanong ko na si Bernard. May 4 na kasama. May dalang pamalo at maangas ang dating. May mga nakatali pa sa ulo. Talagang ready to fight. Kung kahapon ako ang sumugod kay Bernard dahil sa pangbubuli niya. Pero ngayon, sila naman ang sumugod kaagad. At ako naman ay naghanda na agad. Hinubad ko ang backpack ko pati ang uniform ko para hindi madumihan ang uniform ko. Pero dinampot ko ulit ang backpack ko upang gawing panangga. Habang sabay-sabay silang pumapalo ay nakadepensa ako at umiisip kung paano ako aatake. At may ginawa ako na ikinagulat ng 5. Pumalo ang isa sa kanila pero napigilan ko ito at hinawakan. Inagaw ko sa kanya ang pamalo at sinipa ko ito sa dibdib. Natigilan nga silang lahat kasi naagaw ko ang isa sa pamalo nila. Binitawan ko na ang bag ko habang tinatali ko sa kamay ko ang pamalo para hindi ko ito mapitawan. At habang tumatagal ay dumarami ang manonood. Kung yung una ay naawat agad kami, pero ngayon walang nagtatangkang umawat. Matira-matibay ang away namin hanggang sa nabugbog na kaming 6. Ang iba ay wala nang malay at ako rin ay parang dumidilim na ang paningin. Gusto ko man tumayo pero hindi ko na kaya. Nagising na lang ako nang nasa ospital ako. Nakita ko ang aking ina na natutulog sa isang upuan. Tinawag ko siya upang gisingin. Inay, gising na. Habang tinatapik
ko, sabi ng aking ina. Oh, gising ka na pala anak. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka makikipag-away? At ayun na nga, nasermonan na ako. Isang linggo ang makalipas. May mga benda pa ang mga sugat ko. Yung iba ay sumalubong sa akin kung kumusta raw ako. Pero habang papasok ako, sa labas pa lang ay pinagtitinginan na ako ng mga tao. At pagpasok ko sa room ay may nagtanong ng pangalan ko. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang sinabi ko ang pangalan ko. Anak niya pala ang isa sa nabugbog ko. Umupo kami at nakipagkwentuhan siya sa akin. Tinanong niya ako kung kaano-ano ko raw si Gerald Laparil. At sinabi ko, siya ang aking ama. Nagulat nga ang itsura niya. Para siyang nakakita ng multo. Muli siyang nagsalita. Ama mo pala si Gerald. Kung hindi mo na itatanong, magkumparing buo kami sa aking anak. Tama nga ang kwento niya. May anak siya na kasing edad ng anak ko. Pero, nakilala mo ba siya? Nung hindi pa siya patay? At tumugon ako. Ang sabi ko sa kanya, opo, nakilala ko po siya nung maliit pa po ako. Naalala ko po nung kasama ko siya. Nakikipagharutan siya sa amin ni Mama. Naglalaro kami. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ko na matay po siya. Pero hindi po sinabi sa akin kung ano po ang kinamatay niya. Araw-araw nga pong naiyak si Mama. Sagot ko sa kanya. Ganun ba? Mabubuting alaala pala ang iniwan ng ama mo sa'yo. Siguro, malaki ka na naman at dapat ko na ring sabihin sa'yo to. Kung ano ba ang iyong ama? Nagmarka ang mga sinabi ng matandang yon. Kaya ngayon, after 10 years, is na rin akong ganap ng pinuno ng gang. Ngayon, pinagkakaisa ko ang bawat gang dito sa South. Nasabi ko nga sa sarili ko na ito pala ang purpose ko sa mundong ito. Walang away, walang gulo, at masaya ako sa mga nakikita ko ngayon. Ang makita silang masaya sa kapwa nila. Ang aral dito sa kwentong ito, pagyamanin mo ang relasyon mo sa ibang tao at huwag pakitaan ng mali o pangit. Kasi kung anong pinakita mo sa kanila ay paghaharian mo rin. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell.